Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Nung kami po yung mga makasalanan pa, iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang kapahamakan. We really thank you so much for your grace. Kami po ay talagang nagpapasalamat po sa iyo pong biyaya. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po, na araw po ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal po ng dugo na Panginoong Hesus ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship ng sama-sama. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and fellowship. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan sa pamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. Especially we are praying for incoming our District 2 Bible Seminar this week. Lalong-lalo na po, dinadalangin po namin ang paparating po namin na District 2 Bible Seminar sa linggo pong ito. Let us do our best to evangelize many lost souls through this District 2 Bible Seminar. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan po nitong District 2 Bible Seminar. And also let us do our best to evangelize many lost souls through this coming the summer retreat, Batch 1 and Batch 2. At nawa, gawin din po namin yung aming makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan po ng Batch 1 at Batch 2 ng Summer Retreat. We know there are still so many lost souls who are not saved yet around us. Alam po namin na napakarami pa rin pong ligaw na kaluluwa yung hindi pa po naliligtas sa paligid po namin. Let us have one mind and cooperate to one another in order to accomplish the great works of God. Nawa, magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang makamit po yung dakilang pagkilos po ng Diyos. Today, we know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na mayroon po kami na mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa may pagpatuloy po nila yung kanila pong tapat na buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, Holy Spirit is with us and guide us. Magpasamala po hanggang sa matapos ang Lord's Day Sermon po na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. 2 Peter, Ikalawang Pedro, chapter 1. Buksan po natin sa Biblia, sa ikalawang Pedro po sa chapter 1. 2 Peter, chapter 1, from verse 1 to 4. Sa ikalawang Pedro po, chapter 1, simula po sa verse 1 hanggang 4. From verse 1 to verse 4, okay, babasahin ko po. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Hesukristo, sa mga tumanggap na mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Okay, today we are going to think over this 2 Peter chapter 1 from verse 1 to verse 4. Kaya ngayong araw po, pag-isipan po natin yung patungkol po dito sa ikalawang Pedro chapter 1, simula po verse 1 hanggang 4. Especially verse 4, by which have been given to us exceedingly great and the precious promises that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is the world through the lust. Lalong-lalo na po dito po sa verse 4, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Especially partakers of the divine nature. Yeah. Today, we are going to think about
this title, The Partakers of the Divine Nature. Kaya ngayong araw po, pag-isipan po natin yung pamagat po na ito na maging kabahagi kayo sa likas na Diyos. Yeah, we are the miserable sinner who are supposed to go to the hell before we get salvation. Tayo po ay isang miserableng makasalanan na nararapat po na mapunta sa impyerno bago po natin matanggap yung But kaligtasan. it is really amazing grace that we became the children of God and then we can enter the eternal heaven. Ngunit talagang ito po ay nakakamanghang biyaya na tayo po ay naging mga anak ng Diyos at makakapasok po tayo sa langit. And also, as the Bible says here, 2 Peter chapter 1, verse 4, you may be partakers of divine nature. It is really the wonderful things. Lalong-lalo na po dito po sa verse 4, at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos, kaya ito po ay talagang nakakamanghang bagay. Yeah, since we get the salvation, we will take after Jesus Christ, the little by little, and then we shall be changed according to the God's will. Kaya mula po nang matanggap po natin yung ating kaligtasan, paunti-unti magagawa po nating tularan si Jesucristo at tayo po ibabaguhin ayon po sa kalooban ng Diyos. So at the first time, maybe we belong to the carnal. In other words, we belong to the flesh, the physical life. But as time goes on, we shall become the partakers of the divine nature. It means we will have a more the spiritual life. Kaya noon po tayo po ay naging kabahagi sa laman, ngunit kalaunan po tayo po ay magiging kabahagi ng likas po ng Diyos. Okay, so from verse 1, we will check it one by one. Okay, 2 Peter chapter 1, verse 1. Dito po sa ikalawang Pedro, sa chapter 1 po sa verse 1. Simon Peter, a bondservant and apostle of the Jesus Christ, to those who have obtained like a precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap na mahalagang pananampalataya, na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yeah, we know the Apostle Paul was the apostle of the Gentiles, right? Kaya alam po natin na si Apostol Pablo, siya po ay naging apostol ng mga hintil. But especially among the 12 disciples, Apostle Peter, he is well known as the apostle of the Jews. Kaya lalong-lalo na po sa mga 12 alagad, si Apostol Pedro, kilala po siya bilang apostol ng mga Hudyo. So Apostle Paul is sending the epistle to the born-again Christian. So through this passage, we can understand who can receive this letter. Kaya si Apostol Pedro, siya po ay sumulat para po sa mga born-again Christian, kaya maunawaan po natin sa talata po na ito kung sino po yung tumanggap ng mga sulat na ito. Here, to those who have obtained like a precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Kaya sinabi po sa mga tumanggap na mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yes, truly born-again Christian, they can receive this message. Kaya yung mga tunay na born-again Christian, maaari po nilang tanggapin yung mensahe po na ito. And verse 2, grace and the peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. At dito po sa verse 2, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. If we read the epistle, especially the epistle of the Apostle Paul, it is also repeated this kind of the same greetings. Kaya kung babasahin po natin yung mga sulat, lalong-lalo na po sa sulat po ni Apostol Pablo, ito po ay paulit-ulit na paulit-ulit po sinabi ni Apostol Pablo yung mga pagbati na ito. Yeah, grace and the peace to you. Here also, the apostle, the Peter, also he greet in the same way. Grace and the peace be multiplied to you. Kaya maging dito po, bumati rin po si Apostol Pedro na gaya po nito, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan. Yeah. So, as a born-again Christian, when we keep the peace and also when we receive the continuous grace by God, we can have a more sincere Christian life. Kaya bilang isang born-again Christian, kung tayo po mapapanatili natin yung ating kapayapaan at patuloy tayong tumatanggap ng biyaya, tayo po ay magkakaroon ng maayos sa buhay Kristiyano. And verse 3, okay, 2 Peter chapter 1, verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos
sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So, our Lord has given us this the divine power. Kaya po yung Panginoon, tayo po'y binigyan po ng banal na kapangyarihan. And also our Lord gave us the life and the godliness. At binigyan din po tayo ng Diyos ng buhay at pagiging makadiyos. After we get salvation, we need to understand this. Our Lord does not ask us to do it by ourselves. Kaya pagkatapos po ng ating kaligtasan, dapat po nating maunawaan na hindi po hiniling sa atin ng Diyos na gumawa sa pamamagitan po ng ating sarili. First, our Lord will give us such kind of the power and ability to do. Kaya una po tayo po ibibigyan po ng Diyos ng kapangyarihan at abilidad upang magawa po iyon. Yeah, Apostle Paul said, I can do all things in Him who strengthened me. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. As you know well, the Apostle Paul, although he experienced a lot of the trials and the persecution while he was preaching the gospel, but he was able to accomplish the great works. Gaya po ng nalalaman ninyo na kahit si Apostol Pablo po ay dumanas po ng mga pagsubok at ng mga pag-uusig, ngunit nagawa niya pong makamit yung mga dakilang gawain. Because Apostle Paul, he received the grace and also the power from the Lord. Dahil si Apostol Pablo, natanggap niya po yung biyaya at kapangyarihan mula po sa Panginoon. Yeah. Since we get salvation, it is also same. In our Christian life, our Lord will also give us the power and the divine power. Parehas din naman po, mula po nang matanggap po natin yung ating kaligtasan, yung Panginoon po yung magkakalob sa atin ng banal na kapangyarihan. Yeah. Because of the God's grace, we can continue this our Christian life. Dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakakapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. And verse 4, by which have been given to exceedingly great and precious promises. At dito po sa verse 4, gayon niya ipinagkalob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako. So what is this? Which have been given to us exceedingly great and precious promises. Kaya ano pong ibig sabihin nito na gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako? First, we need to think about why God saved us. Kaya una, dapat po natin pag-isipan, bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Of course, God saved us for God's glory first. Siyempre po, iniligtas po tayo ng Diyos una para po sa kaluwalhatian ng Diyos. And also, God wanted to give us the glory and also eternal life. At nais din ng Diyos na bigyan tayo ng kaluwalhatian at ng buhay na walang hanggan. According to the 1 John chapter 2 verse 25, and this is the promise that He has promised us eternal life. Ayon po sa unang Juan chapter 2 sa verse 25, at ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yeah. Here, so this is the wonderful grace, 2 Peter chapter 1 verse 4, by which have been given to exceedingly great and precious promises. Kaya ito po ay nakakamanghang biyaya dito po sa ikalawang Pedro sa chapter 1 sa verse 4, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako. And also, when we get the salvation, of course, we experience the grace of God. At isa pa po, nang matanggap po natin yung kaligtasan, naranasan po natin yung biyaya po ng Diyos. But this is not all. After we get salvation, we will experience much grace of God through our Christian life. Ngunit hindi pa po iyon yung lahat, kundi pagkatapos po ng ating kaligtasan, mas mararanasan pa po natin yung biyaya ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Let's open our Bible, John chapter 1, verse 16. Buksan po natin sa Juan chapter 1 sa verse 16. John chapter 1, verse 16. Sa Juan po, chapter 1 sa verse 16. Verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. And of His fullness we have all received, and grace for grace. So what does it mean? Grace for grace. Of course, when we get the salvation, we were saved by the grace of God.
Kaya ano pong ibig sabihin na biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya? Siyempre po, tayo po ay naligtas sa biyaya po ng Yeah, Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8 says, "For by grace you have been saved through faith." Sinabi po sa Efeso chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng Yeah, pananampalataya. when we get the salvation, we have experienced the grace of God at the first time. Nang natanggap po natin yung kaligtasan, naranasan po natin sa unang pagkakataon yung biyaya po ng Diyos. And also while we are having a Christian life, we will experience another grace of God. At habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, mararanasan din po natin yung biyaya po ng Diyos. As much as we are growing in the faith, we will experience much grace of God. Kaya hanggat tayo po ay lumalago sa pananampalataya, masigit po natin na mararanasan yung biyaya po ng Diyos. Because God wanted to give us the grace abundantly and continuously. Dahil gusto po ng Diyos na bigyan po tayo ng masaganang biyaya at ng patuloy. John chapter 10, Sa Juan po, sa chapter 10, Gospel of John chapter 10, verse 9 and 10. sa Ebanghelyo po ni Juan, chapter 10, sa verse 9 po hanggang 10. Okay, verse 9 and verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, at papasok at lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon nito ng may kasaganaan. Yes, Jesus said, "I am the door." The door means only one door, right? In other words, Jesus is the door of the salvation. Kaya sinabi po ni Jesus, ako ang pintuan, ibig sabihin meron lamang pong isang pintuan, at si Jesus po yung pintuan po ng kaligtasan. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out, find pasture. Ang sinamang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Yeah, John chapter 14, verse 6 says, "I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me." Sinabi po sa 1 chapter 14 sa verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yes, Jesus is the door of the salvation. And also Jesus is the only way to get the salvation. Opo, si Jesus, siya po yung pintuan ng kaligtasan, at siya lamang po yung tanging daan upang siya lamang po yung tanging daan ng kaligtasan. So first, we will be saved through the Jesus Christ, and also we will get the pasture through the Jesus Christ continuously. Kaya una po, tayo po ay maliligtas sa pamamagitan po ni Jesucristo, at makakatagpo po natin yung pastol na si Jesucristo. Verse 10 also says, "I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly." At sinabi po dun sa verse 10, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Yes. So Jesus, since we got the salvation, Jesus also wanted to provide us more grace abundantly. Kaya mula po nang matanggap natin yung kaligtasan, nais po ni Jesus na bigyan po tayo ng mas masaganang biyaya. If we understand how much our God loved us, we can also understand that our Lord will give us much more grace continuously. Kaya kung naunawaan po natin kung gaano po tayo minahal ng Diyos, maunawaan po natin na nais po ni Jesus na bigyan po tayo ng masaganang biyaya. God did not spare His only begotten Son to save us. Kaya po, ibinigay po ni Jesus yung kanyang bugtong na anak upang tayo po ay iligtas. Romans chapter 8, verse 32. Sa Roma po, chapter 8, sa verse 32. Romans chapter 8, verse 32. Sa Roma, chapter 8, dito po sa verse 32. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay din sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Here, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? So even our God, He gave us His only begotten Son in order to save us. So how much more other grace? He can also give us much more grace through our Christian life.
Kaya yung Diyos, ibinigay niya po sa atin yung kanyang bugtong na anak, kaya paano pa yung biyaya na tayo po ibibigyan ng Diyos sa ating pong mga buhay? So since we get the salvation, we should grow in the faith continuously in order to experience much grace of God through our Christian life. Kaya mula po nang matanggap po natin yung ating kaligtasan, dapat po tayong lumago sa pananampalataya upang maranasan po natin yung masigit na biyaya po ng Diyos. We cannot measure the love of God. How much is it great? Kaya hindi po natin kayang sukatin yung pag-ibig po ng Diyos kung gaano po ito napakadakila. Yeah. According to the hymnal, yes, there is some expression. Although we use the sky and also with use the sea water to record all the grace of God, the love of God, it is not enough. Kaya meron pong sinasabi sa isang himno na kahit nagamitin natin yung mga ulap at yung mga tubig sa dagat, hindi nito maipapahayag yung pag-ibig ng Diyos. Yeah, when we get the salvation, we will experience the grace and the love of God. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, natanggap po natin yung parehong biyaya at pag-ibig ng But Diyos. after we get salvation, while we are having a Christian life also, we will experience much more grace and the love of God. Ngunit pagkatapos po ng kaligtasan, habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, mararanasan po natin yung masigit na pag-ibig at biyaya po ng Diyos. So as a born-again Christian, we also experience how much the love of God is great. Kaya tayo pong mga born-again Christian, naranasan po natin kung gaano po napakadakila yung pag-ibig ng Diyos. Ephesians chapter 3, Sa Efeso po, sa chapter 3, verse 18, 19. dito po sa verse 18 hanggang 19. Ephesians chapter 3, verse 18, 19. Efeso chapter 3, sa verse 18 po hanggang 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Yeah. What is the width and the length and the depth and the height? To know the love of Christ. Yeah, right? So, how much the love of God is great. The width and the length and the depth and then height. We cannot experience all the love of God through our Christian life. Kaya gaano ba kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa yung luwang nito, yung haba, yung taas at yung lalim, hindi po natin mararanasan yung lahat ng pag-ibig ng Diyos. Yeah, our born-again Christian, while we are having a Christian life, we will experience such kind of great love. Kaya sa ating pong mga buhay Kristiyano, mararanasan po natin yung ganong dakilang pag-ibig po ng Diyos. Philippians chapter 4, verse 19. Sa Filipos po, chapter 4, sa verse 19. Philippians chapter 4, verse 19. Filipos chapter 4, sa verse 19. Okay, babasahin ko po. At pupunaan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yeah. Here, and my God shall supply all you need according to His riches in glory by Jesus Christ. Right? So, as the Apostle Paul prayed for the Philippian church, also our Lord wanted to supply us all the riches of His grace. Kaya gaya po ng panalangin ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Filipos, nais din po ng Panginoon na bigyan din po tayo ng kanyang kayamanan. Okay, let's go back to 2 Peter chapter 1, verse 4. Balikan po natin sa 2 Pedro sa chapter 1 sa verse 4. Again, by which have been given to exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of divine nature, having escaped the corruption that is the world through the lust. Gayon niya, ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. So, we need to understand how can we become the partakers of the divine nature as a truly born-again Christian. Kaya kailangan po nating maunawaan kung paano tayo magiging kabahagi sa likas ng Diyos bilang isang tunay na born-again Christian.
Since we get the salvation, we became new creation in Jesus Christ. Mula po nang matanggap natin yung kaligtasan, tayo po ay naging bagong nilalang kay Jesucristo. Yeah, as you know well, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Gaya po ng nalalaman ninyo sa Ikalawang Korinto sa chapter 5 sa verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. So if you really become the new creation in Jesus Christ, how you should be in your Christian life? Kaya kung talagang ikaw po ay naging bagong nilalang na kay Jesucristo, ano ba yung dapat na maging ikaw sa iyong buhay Kristiyano? If you have a testimony, the only, I'm a born-again Christian, but your life is not changed at all. So how can you prove you became a new creation in Jesus Christ? Kaya kung bilang isang born-again Christian, ikaw, kung nagkakaroon ka ng patotoo na ako ay naging born-again Christian, ngunit walang pagbabago sa iyong buhay, paano mo mapapatunayan na ikaw talaga ay naging bagong nilalang na kay Jesucristo? That's why Ephesians chapter 4, verse 22 says, put off your old man and put on new man. Kaya nga po sinabi po sa Efeso chapter 4 sa verse 22, alisin ninyo ang dating pagkatao at isuot ninyo ang bagong pagkatao. In the last week, after the Grand Bible Seminar, I explained there are three aspects of our salvation since we get the salvation. Kaya nung nakaraang pong linggo, pagkatapos po ng ating Bible Seminar, ipinaliwanag ko na po yung tatlong aspeto po ng ating kaligtasan. Through the Bible Seminar, we have learned about the justification, right? Salvation of our spirit. Kaya sa nakaraan po ng Bible Seminar, natutunan po natin yung pag-aaring ganap, yung kaligtasan po ng ating espiritu. Those who really get the salvation, they became the children of God, new creation in Jesus Christ. Sa mga talagang nakatanggap ng kaligtasan, sila po ay naging bagong nilalang na kay Jesucristo. That is not the end. That's the beginning. New beginning as a born-again Christian. Kaya hindi pa po iyon yung wakas, kundi ito yung pasimula bilang isang born-again Christian. Since we get the salvation, we should accomplish the sanctification through our Christian life. Mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, dapat po nating makamit yung pagpapakabanal sa ating pong buhay Kristiyano. What is the meaning of the sanctification? Before we get the salvation, we followed only the fleshly desire, and then we committed a lot of sins. Kaya ano po bang ibig sabihin ng pagpapakabanal? Bago po natin matanggap yung kaligtasan, sinusunod po natin yung pagnanasa po ng ating laman. But since we get the salvation, after we become the children of God, our life should be changed. Ngunit pagkatapos po ng ating kaligtasan, nang tayo po ay naging mga anak ng Diyos, yung buhay po natin ay dapat po na mabago. So first step of the sanctification is the separation from the sin. Kaya yung unang hakbang po sa pagpapakabanal ay dapat po na maihiwalay po mula sa kasalanan. If you look at 1 Peter chapter 1 verse 16, God said, "Be holy, for I am holy." Kung titinan po ninyo sa unang Pedro sa chapter 1 sa verse 16, sinabi po ng Diyos, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Yes, God is holy. That's why His people also should be holy. Opo, ang Diyos po ay banal, kaya nga dapat yung kanya pong mga tao ay dapat din na maging banal. After we get salvation, we should accomplish the sanctification through our Christian life. Pagkatapos po ng ating kaligtasan, dapat po nating makamit yung pagpapakabanal sa ating buhay Kristiyano. Of course, at the first time, you will be carnal, or in other words, you belong to the flesh, because your flesh desire is much stronger than the will of the Holy Spirit. Kaya siyempre po sa unang pagkakataon, kayo po ay nabibilang dun po sa pagnanasa ng inyong laman dahil mas malakas po ito kaysa po sa pagnanasa ng Espiritu Santo. There is the example. If you read the Bible, the 1 Corinthians, the Corinthian church at the first time, they were like baby Christians. Kaya meron po itong halimbawa, kung titinan po ninyo sa unang Korinto, yung mga taga-Korinto, sila po ay gaya po ng mga baby Christian. Among the Corinthian church brethren, there were envy, strifes, and the divisions. Kaya doon po sa mga kapatiran sa Korinto, meron po doon mga pagtatalo, pagkainggit at pagkakabahabahagi. That's why the Corinthian church has many problems in the church. Kaya nga po yung iglesia po ng Korinto, napakarami pong problema sa kanila pong church. Like this, if there are many newly born again the brothers and sisters, we can experience this kind of the problems in the church.
Kaya kagaya po nito, kung mayroon po ng mga brothers and sisters na gaya po nito, tayo po ay makakaranas ng ganito pong mga problema sa ating Yeah, church. some envies or strifes or conflict between brothers and sisters or some the divisions. Kaya magkakaroon ng mga pagkainggit o pagtatalo o pagkakabahabahagi sa pagitan ng mga brothers at sisters. As you know well, if you look at the child, they are very self-centered. They only focus on themselves. They only know themselves. Gaya po ng nalalaman ninyo, kung pagmamasdan po ninyo yung mga bata, nakatuon lamang po sila sa kanila pong mga sarili. But if the child is growing more and more, yeah, he shall be matured. And when he is matured, he will also consider other people's situation. Ngunit kapag lumalaki na po yung bata, siya po paunti-unti, siya po ay nagiging matured at isinasaalang-alang niya na po yung ibang mga tao. Yeah. Like this, our born-again Christian, when we are saved at the first time, we are like baby Christians. Kaya kagaya po nito, tayo po mga born-again Christian, nung matanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay gaya ng mga baby Yeah, Christian. they are self-centered. They only focus themselves. Kaya sila po ay nakatuon lamang po sa kanila pong mga sarili. They don't consider other brothers and sisters' situation. Hindi po nila isinasaalang-alang yung sitwasyon po ng ibang mga brothers and sisters. But when we are growing in the faith and when we are matured in the faith, we will also look at other brothers and sisters' situation. Ngunit kapag tayo po ay lumalago na sa ating pananampalataya at nagiging matured na sa pananampalataya, titingnan din natin yung sitwasyon ng mga brothers and sisters. That's why, as God said, since we get salvation, we should accomplish the sanctification through our Christian life. Kaya nga po sinabi ng Diyos na pagkatapos po ng ating kaligtasan, dapat po nating makamit yung pagpapakabanal sa ating buhay Kristyano. As the Bible says here, 2 Peter chapter 1, verse 4, having escaped the corruption that is in the world through the lust. Kaya nga po sinabi po dito sa ikalawang Pedro sa chapter 1 sa verse 4, makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan. What was our former conduct? We loved this world, and we loved the worldly things, and then we loved the sinful life. Kaya ano po ba yung luma nating pagkatao? Minamahal po natin yung itong sanlibutan at minamahal po natin yung makasalanang buhay. So before we get salvation, we love the drinking and smoking and gambling and many kind of the worldly sins. Bago po natin matanggap yung kaligtasan, gustong-gusto po natin yung pag-iinom, yung paninigarilyo, yung pagsusugal at yung mga ibang pang kasalanan. But after the salvation, as much as we accomplish the sanctification, our life will be changed. Ngunit pagkatapos po ng ating kaligtasan, hanggat natutupad po natin yung pagpapakabanal, mababago po yung ating pong mga buhay. What is the evidence of the truly born-again Christian? Ano po ba yung ebidensya ng isang tunay na born-again Christian? I already told you it is not only the testimony. Kaya sinabi ko na po sa inyo na hindi lamang po ito sa pamamagitan ng patotoo. The true faith should be revealed through your Christian life. Yung tunay na pananampalataya ay dapat po na mahayag sa iyong buhay Kristyano. Truly born-again Christian, they wanted to follow the God's will. They wanted to obey to the God's word. Yung mga tunay na born-again Christian, gusto po nila na sundin yung kalooban ng Diyos at sumunod po sa salita ng Diyos. Let's open the Bible, Colossians chapter 3. Tingnan po natin sa Colossus po sa chapter 3. Colossians chapter 3, verse 1-2. Colossus chapter 3, dito po sa verse 1 hanggang 2. Colossians chapter 3, verse 1-2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yeah. If then you were raised with Christ, seek the things which are above. So, we were raised with Christ. In other words, we were born again. We are saved by the grace of God. Tayo po ay muling bunuhay na kasama ni Kristo. Sa madaling sabi po, tayo po ay naipanganak na muli, tayo po ay naligtas. So those who are really saved, they should seek which are the things which are above, not which are on the earth. Kaya doon po sa mga talagang naligtas,
hahanapin po nila yung mga bagay na nasa itaas, hindi po yung mga bagay na nasa lupa. Worldly people, those who are not saved, they will set their mind on the earthly things. Yung mga makasanlibutang mga tao, itinutuon po nila yung kanilang isipan sa mga bagay na nasa lupa. That's why they will only think about physical things and then material things and the worldly things. Kaya nga po, pag-iisipan lamang po nila yung mga pisikal, yung mga material at mga makasanlibutang mga bagay. But truly born-again Christian, they will seek the things in the above. Ngunit yung mga tunay na born-again Christian, hahanapin po nila yung mga bagay na nasa itaas. Someone said, what you think will decide yourself. Kaya meron pong nagsabi, kung ano yung iniisip mo, ito yung magpapasya ng iyong, Do you understand sarili. what does it mean? Kaya naintindihan niyo po ba kung ano yung ibig sabihin po nito? For example, if you think the money always, that means you are living for the money. Kaya halimbawa po, kung palagi mong iniisip yung patungkol sa pera, mabubuhay ka palagi para sa pera. If someone think about food or some the delicious food or some the material things, he will also live for such kind of the food or material things. Kapag merong isang tao na iniisip niya palagi yung patungkol sa pagkain at material na bagay, siya rin po ay mabubuhay para po sa mga pagkain at mga material na bagay. So what are you seeking in your life? Kaya ano po ba yung hinahanap ninyo sa inyong buhay? Yeah, physical things and material things or the things in the above. Yung mga pisikal at material na mga bagay o yung mga bagay na nasa itaas? Born again Christian, we know why we are living in this world. We are living in this world for God's glory. Tayo pong mga born again Christian, alam po natin na habang tayo po ay nabubuhay dito po sa mundo, tayo po ay nabubuhay para po sa kaluwalhatian ng Yeah, Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 says, whether you eat or drink or whatever you do all these things to the glory of God. Sinabi po sa unang Korinto chapter 10 sa verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay, let's go back to the 2 Peter chapter 1 again. Balikan po ulit natin sa ikalawang Pedro sa chapter 1. Verse 4 again, by which we have been given to us exceedingly great and precious promises. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako. Why we should not focus on the physical things and material things so much? Bakit po ba hindi po dapat tayo magtuon ng labis doon po sa mga pisikal na mga bagay? Because we have received much more great and the precious promises from our Lord God. Dahil natanggap po natin yung mahalaga at mga dakilang pangako mula po sa ating Diyos. We know the things belongs to this world just temporary. Alam po natin na yung mga bagay po na nasa sanlibutan, ito po ay panandalian lamang. Yes, we know the 2 Corinthians chapter 4 says, which you are seen is just temporary. Visible things just temporary. But invisible things, the promise of God is eternal, forever. Alam po natin dun po sa ikalawang Korinto sa chapter 4 na yung mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, ngunit yung mga bagay po na hindi nakikita ay walang hanggan. So if we really believe in the promise of God, our life will be changed. We should not follow the worldly things anymore. Kaya kung talagang ikaw po ay naniniwala sa pangako po ng Diyos, yung buhay po natin ay mababago, kaya hindi ka na po dapat sumunod pa sa sanlibutan. Because we believe our Lord will surely accomplish the promises. Dahil tayo po ay naniniwala na tiyak po natutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. Yeah. If you look at Ezekiel chapter 36, verse 36 says, I, the Lord, have spoken it, and I will do it. Yeah, so, as it is prophesied in the Bible, Old Testament, it is surely accomplished. Kaya kung titingnan po ninyo sa Ezekiel chapter 36 sa verse 36, akong Panginoon na nagsalita at ito ay aking gagawin, kaya gaya po ng ipinapropesiya sa lumang tipan, ito po itiyak na natupad. Yeah. We are the children of God, so we must believe these promises of God, which is the great and the precious promises. Kaya tayo po ay naging mga anak ng Diyos, kaya dapat po nating paniwalaan yung pangako pa ng Diyos, yung kanyang mahalaga at mga dakilang pangako. There is one story. There was one businessman, and then he has one son. Kaya meron pong isang kwento, meron pong isang businessman at meron po siyang isang anak na lalaki. Now his son became 20 years old.
Ngayon po yung anak niya ay naging 20 years old na. For his birthday, the 20 years old son asked his father to buy his own car. Kaya para po sa kanyang birthday, sa kanya pong anak, hiniling niya po sa kanyang tatay na bumili po ng sasakyan. So father, he was scheduled to have a business trip. So before he leave, told his son, if you really wanted to such kind of the gift, you must follow my word first. Kaya yung kanya pong tatay ay meron pong schedule na business trip, ngunit bago po siya umalis, sinabi niya po sa kanyang anak, kung talagang gusto mo na matanggap yung regalo na iyon, dapat mong sundin yung mga salita ko. The father was a Christian, so he brought the one Bible and then gave his son, please read this Bible, the Gospel of John, the Gospel of John, one book. Kaya may yung tatay po, siya po ay isang Kristiyano at yung kanya pong Biblia, ito po ay binigay niya sa kanyang anak at ito po ay kanyang pinabasa sa kanya at dapat niya pong basahin yung aklat po ni Juan. If you read from chapter 1, John chapter 1 to chapter 21, if you finish it, you shall receive the gift. Kaya kung babasahin mo yung chapter 1 mula hanggang sa chapter 21, matatanggap mo yung regalo. Yeah, and then the father left his business trip. At pagkatapos sumalis po yung kanyang tatay doon po sa business trip. But son, he complained. I asked the gift to my father, but why my father does not give me the gift, the car? Kaya yung kanya pong anak, siya po ay nagreklamo, hinihiling ko sa tatay ko na gusto ko ng regalo, ngunit hindi ako binigyan ng tatay ko ng aking regalo na sasakyan. That's why he did not read the Bible. Kaya nga hindi po siya nagbasa ng kanyang Biblia. After 1 week later, when his father returned to home, the father asked him, did you read the Gospel of John? Kaya pagkatapos po ng isang linggo, bumalik po yung kanyang tatay at tinanong po siya, binasa mo ba yung aklat ni Juan? He answered, no, I didn't read it. Sumagot po siya, hindi ko nabasa. If you would read the Bible, as I said, you would receive the gift, what you want. Kung binasa mo yung Biblia na gaya ng sinabi ko, matatanggap mo yung regalo na gusto mo. Because in the John chapter 20, there was the one check to buy the car. Dahil dun po sa Juan sa chapter 20, naroon po yung cheque para makabili po ng sasakyan. But there was the valid date until yesterday. Ngunit meron po itong valid na petsa, kaya kahapon lamang. Yeah, if this son obeyed to the father's word and then read the Bible, he was able to receive his own car as a gift. Kaya kung yung anak po na lalaki ay sumunod po sa kanyang tatay at nagbasa po ng Biblia, matatanggap niya po sana yung regalo. But he did not read the Bible. That's why he was not able to receive the gift. Ngunit hindi niya po binasa yung Biblia, kaya hindi niya po natanggap yung regalo. And the father asked the son to open the Bible, John chapter 20. At yung tatay, hiniling niya po sa kanyang anak na buksan niya yung Juan chapter 20. John chapter 20, Sa Juan po, sa chapter 20, verse 27. dito po sa verse 27, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Yeah. This is the word from our Lord Jesus. Do not be unbelieving, but believing. Yeah, Thomas, at the first time he had much doubt. But Jesus said to him, do not be unbelieving, but believing. Kaya si Thomas po, sa unang pagkakataon, nagkaroon po siya ng labis na pagdududa, ngunit sinabi po sa kanya ni Jesus, huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Yes, if the son would believe the father's promise, he would read this Bible and he was able to receive the gift from his father. Kung yung anak na lalaki po ay naniwala po sa pangako po ng kanyang tatay, kung siya matatanggap niya po sana yung regalo mula sa kanya pong tatay. And father told his son, you must believe in the Word of God. If you really believe in the Word of God, the promise of God, you shall receive much more
grace and the great gift from God. Kaya sinabi po ng tatay sa kanyang anak, kung maniniwala ka sa salita ng Diyos, matatanggap mo yung masigit na biyaya at regalo mula sa Diyos. Yes, our born-again Christian, we must trust in the promise of God. Yeah, the promise of God will surely will be accomplished. Kaya dapat po tayong maniwala sa pangako po ng Diyos dahil yung pangako po ng Diyos ay tiyak po na matutupad. So if we hold this promise of God from the beginning until the end, we shall receive this much more grace. Kaya kung panghahawakan po natin yung pangako po na ito mula sa umpisa hanggang sa uli, matatanggap po natin ito pong dakilang pangako na ito. Hebrews chapter 3, Sa Hebreo po, sa chapter 3, verse 14. dito po sa verse 14, Hebrews chapter 3, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. For we have been partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Yeah. The confidence, beginning of our confidence. Yes, we were saved by the grace of God. Our salvation is really sure. Opo, tayo po ay naligtas sa biyaya po ng Diyos. Yung kaligtasan po natin ay sigurado. We must hold this, the salvation, the promise of God, from the beginning until the end. Dapat po natin panghawakan ito pong kaligtasan, yung pangako po ng Diyos mula sa umpisa hanggang sa huli. And we have become partakers of Christ. At pagkatapos, tayo po ay nagiging kabahagi ni Kristo. Yeah, 2 Peter chapter 1 says we shall be partakers of the divine nature. Also same. If we really obey to the God's word, our life shall be changed according to God's word. Kaya po na sinabi din sa 2 Pedro sa chapter 1 na tayo po ay magiging kabahagi sa likas ng Diyos. Kung tayo po ay susunod sa salita po ng Diyos, tayo po ay mababago ayon po sa salita ng Diyos. So there are the steps in our Christian life. Kaya meron pong mga hakbang sa ating pong mga buhay Kristiyano. After we get salvation, first we should stand in the faith. Kaya pagkatapos po na matanggap po natin yung kaligtasan, una, dapat po tayong tumayo sa pananampalataya. Philippians chapter 4, Sa Pilipos po, sa chapter 4, Philippians chapter 4, sa verse Pilipos, 1. sa chapter 4 po, sa verse 1, Okay. Philippians chapter 4, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Yeah. Therefore, my beloved and the longed for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved. Yes, Apostle Paul is asking the Philippian church brethren, stand fast in the Lord. Since we get salvation, we should stand fast in the Lord. Kaya sinihiling po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na sila po ay magpakatibay sa Panginoon. Kaya mula po nang matanggap natin yung kaligtasan, dapat po tayong magpakatibay sa Panginoon. And Colossians chapter 2, verse 6. At sa Colossus din po, sa chapter 2, sa verse 6, Verse 6 and 7. dito po sa verse 6 hanggang 7, Colossians chapter 2, verse 6, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yeah, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. We should walk in Jesus Christ. Kaya lumakad kayong gayon sa Kanya, dapat po tayong lumakad kay Jesucristo. And rooted and built up in Him and established in the faith. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya. Yeah. So, repeatedly, Apostle Paul said, first, stand fast in the Lord. And here, Colossians chapter 2, verse 6,
work in Him. Kaya si Apostol Pablo, paulit-ulit niya po ito na sinabi, una, magpakatibay sa Panginoon, at dito po sa Colossus chapter 2 sa verse 6, lumakad kayong gayon sa Kanya. And also, in order to receive the prize and the reward and glory, we should run the race of the faith. At isa pa po, upang matanggap po natin yung gantimpala at kaluwalhatian, dapat po tayong tumakbo sa takbuhin po ng pananampalataya. 1 Corinthians chapter 9. Sa unang Korinto po, sa chapter 9, 1 Corinthians chapter 9, verse 24. sa unang Korinto, chapter 9, dito po sa verse 24, Verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Here, run in such a way that you may obtain it. Yes, since we get salvation, how we are having a Christian life will decide our eternal glory and reward in the heaven. Kaya mula po nang matanggap po natin yung ating kaligtasan, kung paano po tayo nagkakaroon ng buhay Kristiyano, ito po ay magpapasya ng ating gantimpala at kaluwalhatian dun po sa langit. Yes, our Lord promised us. So if we really live for the God's glory, we shall receive much more glory and reward in the heaven. Opo, ang Panginoon po ay nangako po sa atin, kung tayo po ay mabubuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo po ay tatanggap ng masigit na kaluwalhatian ng Diyos dun po sa langit. Salvation, we have received the same salvation by the grace of God. Kaya yung kaligtasan, natanggap po natin yung parehong kaligtasan mula po sa Diyos. But since we get salvation, why we should have a sincere Christian life? Ngunit pagkatapos po ng kaligtasan, bakit ba natin kailangan magkaroon ng tapat na buhay Kristiyano? Because our Lord promised us the eternal reward and eternal glory. Dahil yung Panginoon po ay nangako po sa atin ng walang hanggang gantimpala at kaluwalhatian. This is also one of the important reasons why we should accomplish the partakers of the divine nature. Kaya isa rin po ito sa pinakamahalagang dahilan kung bakit po natin kailangan matupad na tayo po ay maging kabahagi sa likas ng Diyos. Who can become the partakers of the divine nature? Kaya sino ba yung maaring maging kabahagi sa likas po ng They are Diyos? really separated from the worldly things and sinful life in this world. Sila po ay talagang hiwalay mula po sa makasalanang buhay at mula po dito sa sanlibutan. Yeah. Let's open our Bible, Romans chapter 13. Buksan po natin sa Roma chapter 13. Romans chapter 13, Sa verse Roma, 13, 14. sa Roma po, chapter 13, sa verse 13 po hanggang 14. From verse 12 to 14. Magmula po sa verse 12 hanggang sa verse 14. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksina natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Yeah, the night is fast spent, the day is at hand. What does it mean? We are living in the end of ages, and the Jesus Christ's second coming is very near. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Ano pong ibig sabihin nito? Tayo po ay nabubuhay na sa katapusan po ng panahon at malapit na po yung muling pagbabalik ni Kristo. Yeah, verse 12 also says, and verse 11 says, and do this, knowing the time that now is the high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. At dito po sa verse 11, bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. So what is the salvation in this verse? The Romans chapter 13 verse 11.
Kaya ano po yung kaligtasan na tinutukoy po sa talata na ito sa Roma chapter 13 sa verse 11? This is the salvation of our body. Ito po yung kaligtasan po ng ating Yeah, katawan. when our Lord Jesus Christ come again, our lowly body will be changed into the glorious body. Kapag muling bumalik na po si Jesucristo, yung ating pong hamak na katawan ay magiging maluwalhating katawan. So we are living in the end of age, and Jesus Christ's second coming is very near. So as a born again Christian, what kind of the Christian life should we have? Kaya tayo po ay nabubuhay na sa katapusan po ng panahon at malapit na po yung muling pagbabalik ni Kristo. Kaya bilang isang born again Christian, anong uri ng buhay Kristiyano ba yung dapat na magkaroon tayo? That's why verse 12 says, "Therefore let us cast off the workers of darkness, and let us put on the armor of the light." Kaya nga po sinasabi, kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Yeah. We should cast off the works of the darkness. Dapat po nating iwaksi yung mga gawa po ng kadiliman. Before we get salvation, we also committed this kind of sin. The verse 13 says, drunkenness, and the lewdness, lust, and such kind of the sins. Kaya bago po natin matanggap yung kaligtasan, tayo rin po ay gumagawa ng ganitong uri ng kasalanan dito po sa verse 13, sa kalayawan, paglalasing, sa kalaswan at iba pang kasalanan. Yeah, before you get salvation, you love the drinking. Kaya bago mo matanggap yung kaligtasan, gustong-gusto mong uminom. But after you get salvation, if you are still the drinking, you cannot filled by the Holy Spirit. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, kung patuloy ka pa rin po nagiinom, hindi ka po mapupuno ng Espiritu. Yeah, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. It means, as a born-again Christian, we are living for God's glory. Kaya kung kayo man ay kumakain o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikailaluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, bilang born-again Christian, tayo po ay nabubuhay upang luwalhatiin po yung Diyos. If you are still love the drinking like other unbelievers, how can you glorify the name of God as a children of God? Kaya kung patuloy ka pa rin po na umiinom, na gayo po ng mga hindi mananampalataya, kaya paano mo magagawang maluwalhati yung Diyos? Ephesians chapter 5, Sa Efeso po, sa chapter 5, Ephesians chapter 5, verse 21. Efeso po, chapter 5, sa verse 21. Not 21, verse 18. Dito po, Ephesians chapter 5, verse 18. dito po sa Efeso, chapter 5, dito po sa verse 18, Verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Yeah, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Born-again Christian, we should not be drunken. And if you look at Proverbs chapter 23, the wine, you should not look at. Even though you should look at the wine. Kaya bilang isang born-again Christian, hindi po dapat tayo na magpakalasing. At kung titingnan po ninyo sa Kawikaan chapter 23, hindi mo dapat natignan yung alak. As a born-again Christian, if you are still drinking, you cannot filled with the Holy Spirit. Kaya bilang isang born-again Christian, kung patuloy ka pa rin po na umiinom, hindi ka po mapupuno ng Espiritu Santo. And what about the smoking? At paano naman po yung paninigarilyo? Yeah, of course, there is no the word about the smoking in the Bible, but if it is for God's glory, you can do it. Kaya siyempre po yung paninigarilyo, wala po itong salita na sinasabi sa Biblia, ngunit kung ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, pwede mo po itong gawin. But we know most of the born-again Christian, they don't smoke. Ngunit alam po natin, nakaramihan po sa mga born-again Christian, hindi po tayo naninigarilyo. Yeah, smoking is very harmful for your health. Opo, yung paninigarilyo po ay napakadelikado para po sa iyong Our kalusugan. body became the temple of the Holy Spirit. So if you commit sin with your body, it means you will defile the temple of the Holy Spirit.
Yung ating pong katawan, ito po ay naging templo na ng Espiritu Santo, kaya kung gagawa ka ng kasalanan, dinudumihan mo yung templo ng Espiritu Santo. Unang Korinto chapter 6. Sa unang Korinto po, sa chapter 6, Unang Korinto chapter 6 verse 19 and 20. sa unang Korinto, chapter 6, dito po sa verse 19 hanggang 20, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Yes, this is very important. If you really get the salvation, your body became the temple of the Holy Spirit. Opo, ito po ay napakahalaga. Kapag natanggap mo talaga yung kaligtasan, yung katawan mo po ay naging templo ng Espiritu Santo. For example, before you get salvation, although you commit sin, there is no any problem. Yeah, you did not feel any guilty. Kaya halimbawa po, bago mo pong matanggap yung kaligtasan, kahit na ikaw po ay gumawa ng kasalanan, hindi ka po wala ka pong nararamdamang problema o pagka-guilty. But since you get salvation, if you commit sin as a born-again Christian, you may feel guilty. And then there is the response from your conscience. Kaya ngunit pagkatapos po ng kaligtasan, bilang isang born-again Christian, kapag ikaw po ay gumawa ng kasalanan, ikaw po ay makakaramdam ng konsensya. Because the Holy Spirit does not want committing sins. Dahil yung Espiritu Santo po, ayaw po nito na gumawa ng kasalanan. Our body became the temple of the Holy Spirit. Yung ating pong katawan, ito po ay naging templo na ng Espiritu Santo. So, Bible says, verse 20, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kaya dito po sa verse 20, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So our body and our spirit were bought through the blood of Jesus. Kaya po yung ating katawan at yung ating espiritu, ito po ay binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. When we get the salvation, we became the children of God. In other words, Jesus became my Savior and Jesus is my Lord. Kaya mula po nang matanggap natin mula po nang tayo po ay naging mga anak ng Diyos, ibig sabihin na yung ating pong Panginoon, siya po ay naging ating tagapagligtas at siya po ay naging ating Panginoon. So, what is the meaning? The Lord, Panginoon, Panginoon. Kaya ano pong ibig sabihin ng Panginoon? I belongs to the Lord, our Lord Jesus. Ako ay nabibilang sa Panginoong Jesus. Our body, my body, and my spirit is not my own. It belongs to God. Kaya yung aking katawan, yung aking espiritu, hindi na ito sa akin, kundi ito ay nabibilang na sa Diyos. Yeah, that's why Bible says, you are bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. Kaya nga po sinabi sa verse 20, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Okay, 2 Peter chapter 2. Sa ikalawang Pedro po, sa chapter 2, First Peter chapter 2, sa unang Pedro po, sa chapter 2, verse 11 and 12. simula po verse 11 hanggang 12, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Here, abstain from fleshly lust, which were against the soul. Since we get salvation, our body became the temple of the Holy Spirit, and there will be the struggling between the flesh desire and the will of the Holy Spirit. Wala po nang matanggap po natin yung ating kaligtasan, yung ating pong katawan ay naging templo na ng Espiritu Santo at magkakaroon po ng pagtatalo sa pagitan po ng laman at ng Espiritu Santo. Which is stronger will
control yourself. Kung ano po yung mas malakas, ito po yung kokontrol sa sarili mo. What does it mean? For example, if your flesh desire is much stronger than the Holy Spirit, will of the Holy Spirit, you will follow the physical things and then your flesh desire. Kaya halimbawa po, kung mas malakas po yung pagnanasa ng iyong laman, kaysa po sa pagnanais ng Espiritu Santo, susundin mo po yung mga pisikal na bagay at pagnanasa po ng iyong laman. But if the Holy Spirit is much stronger than your flesh desire, you will follow the will of the Holy Spirit. Ngunit kung mas malakas po yung Espiritu Santo kaysa po sa pagnanasa ng laman, susundin mo po yung pagnanasa ng Espiritu Santo. Yeah. How can we have a more sincere and faithful Christian life as a born-again Christian? Kaya paano ba tayo magkakaroon ng masigit na tapat na buhay Kristiyano bilang isang born-again Christian? Yeah, of course, we should get the spiritual strength through the Word of God and fellowship in the church. Siyempre po, dapat po tayo magkaroon ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at dito po sa ating church. So in order to become the partakers of divine nature, yes, we should get spiritual strength through the Word of God and the fellowship continuously. Kaya upang tayo po maging kabahagi sa likas po ng Diyos, dapat po tayo magkaroon ng espiritual po na kalakasan sa salita ng Diyos at ng fellowship. And as the Apostle Paul said, abstain from fleshly lust. At sinabi rin po ni Apostol Pablo na umiwas kayo sa mga pagnanasa ng laman. Yeah. If you follow your fleshly desire, you cannot glorify God through your Christian life. Kung sinusunod mo yung pagnanasa ng iyong laman, hindi mo po maluluwalhati yung Diyos sa iyong buhay Kristiyano. We should not forget why God saved us. Hindi po dapat natin kalimutan kung bakit ba tayo iniligtas ng Diyos. God did not save us in order to commit sin continuously. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos upang patuloy na gumawa ng kasalanan. As the Bible says here, 1 Peter chapter 2, verse 12, Gaya po ng sinasabi dito sa 1 Pedro sa chapter 2 sa verse 12, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against us as evildoers, they may by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. As a born-again Christian, if you commit sins, and then if you live according to your fleshly desire like other unbelievers, you will defile God's holy name, like Israelite before when they committed the sin. Kaya bilang isang born-again Christian, kung kayo po ay kung sinusunod po ninyo yung pagnanasa ng inyong laman, gaya po ng mga hindi mananampalataya, kaya kayo po ay maging kagatulad po ng mga Israelita na sumunod po sa kanilang pagnanasa ng laman. But when you really show the good works and good deed through your Christian life, you can glorify the name of God through your Christian life. Ngunit kung may papakita mo po yung mabubuting gawa sa iyong buhay Kristiyano, ikaw po ay maluluwalhati po yung Diyos sa iyong buhay Kristiyano. Colossians chapter 3, verse 5. Sa Colossus po, sa chapter 3, sa verse 5, Verse 5, dito po sa verse 5, here, therefore put to death your members which are on the earth. patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Yeah. Put to death your members which are on the earth. What does it mean? We should admit that our flesh, our old man died with Christ together. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Dapat po nating akuin na yung ating laman ay ipinako pong kasama ni Kristo ng magkasama. As the Apostle Paul said, Colossians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kaya gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 sa verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yeah, how the Apostle Paul was able to follow God's will until the end. Kaya paanong nagawa ni Apostol Pablo na sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa uli? And how he was able to accomplish the great works through his ministry.
At paano niya nagawang makamit yung dakilang gawain sa pamamagitan ng kanyang ministeryo? Because he admitted he was crucified with Christ. He died, his flesh. Dahil inako po niya na siya po ay ipinakong kasama ni Kristo, na siya po ay patay na sa laman. So, as a born-again Christian, we should admit that our old man died with Christ. Kaya bilang isang born-again Christian, dapat po nating akuin na yung ating laman ay namatay ng kasama ni Kristo. Colossians chapter 5, Sa Galatia po, sa chapter 5, Colossians chapter 5, verse 24. Galatia chapter 5, dito po sa verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Yeah. And those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desires. Yeah, when Jesus was crucified, when he died, we were crucified with Christ together. Kaya po nang namatay po si Jesus, tayo rin po ay namatay na kasama po ni Jesucristo. As I already explained, after the baptism, when we come out from the water, we became new creation in Jesus Christ. Gaya po ng aking naipaliwanag na, sa bautismo, nung tayo po ay umahon mula po sa tubig, tayo po ay daging bagong nilalang na kay Jesucristo. Yeah. So, we should be the partakers of divine nature. Kaya dapat po tayong maging kabahagi sa pagiging likas po ng Diyos. Okay, let's go back to 2 Peter chapter 1, verse 4. Balikan po natin sa 2 Pedro, sa chapter 1, sa verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Yes, our Lord gave us great and precious promises to us. We have received these great and precious promises. Opo, ibinigay po sa atin ng Panginoon yung mahalaga at mga dakilang pangako. So if we believe these great and precious promises of God, we should be partakers of divine nature. Kaya kung talagang tayo po ay naniniwala dito po sa mahalaga at dakilang pangako po ng Diyos, tayo po ay magiging kabahagi sa likas po ng Diyos. So, as a born-again Christian, we should remember we became new creation in Jesus Christ. Kaya bilang isang born-again Christian, dapat po nating tandaan na tayo po ay naging bagong nilalang na kay Jesucristo. That's why we should become the partakers of divine nature, as the Bible says. Kaya gaya po ng sinasabi ng Biblia, dapat po tayong maging kabahagi sa likas po ng Diyos. Okay, today, according to this 2 Peter chapter 1 from verse 1 to 4, we have received important lessons for our Christian life. Kaya ngayong araw po, natutunan po natin dito po sa 2 Pedro, sa chapter 1 po, simula verse 1 hanggang 4, nakatanggap po tayo ng mahalagang aral sa ating buhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us these precious and great promises of God. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ito pong mahalaga at ng inyong pangako. We believe our Lord saved us first in order to make us partakers of divine nature. Kami po ay naniniwala na una po kaming iniligtas po ng Diyos upang kami po ay maging kabahagi sa likas po ng Diyos. Let us admit that we have been crucified with Christ together. Nawa akuin po namin na kami po ay pinakong kasama na ni Jesucristo. And now we became the new creation in our Lord Jesus Christ. At ngayon po, kami po ay naging bagong nilalang na kay Jesucristo. So whether we eat or drink or whatever we do all to the glory of God. Kaya kung kami man ay kumakain o umiinom, gawin nawa po namin yung lahat sa ikaluluwalhati po ng Diyos. So let us be separated from the worldly sin and let us achieve the sanctification through our Christian life. Nawa, maihiwalay po kami mula po sa kasalanan at makamit po namin yung pagpapakabanal sa aming pong buhay Kristiyano. Please God, give us more wisdom and strength and the power of the Holy Spirit so that we can be used as an instrument of gospel continuously.
Pakuusap, bigyan niyo po kami ng karunungan, ng kalakasan at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang kami po patuloy na magamit bilang instrumento po ng Ebanghelyo. We are praying for the District 2 Bible Seminar and also summer retreat, batch 1 and batch 2. Dinadalangin po namin yung paparating po na District 2 Bible Seminar at yung Batch 1 at Batch 2 na Summer Retreat. For the rest of the fellowship, please be with us and guide us. Para po sa natitirang fellowship, pakusap, samahan at gabayan po ninyo kami. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.